Iba't ibang seafood recipe naman po yung ating lulutuin ngayon. Kaunting mantika, mag-isa lang po tayo rito ng bawang, sibuyas at kamatis. Sa paglilinis po ng pusit, yung pinaka-tentacles at katawan lang po yung ating kailangan. Tinatanggal ko po lahat ng pinakalaman nito. Ganon na rin po yung tuka or pinakabibig sa pinakaibabaw po ng tentacles. Dito ko na rin po nilalagay yung pampalasa, patis at paminta. Pwede rin po kayo rito maglagay ng asin. Mula umpisa naka-high heat po pala tayo dito. Then yung pusit, ginilit-gilitan ko lang po para naman po may disenyo ito kapag naluto na. Mabilis ang pagigisa bago po natin dito ilagay yung suka. Kapag nilagay po natin ito, stop po muna sa paghahalo ng 1 minuto. Sa pagluluto po ng pusit, make sure po na hindi kayo lalampas sa 6 minutes mula po nung nilagay nyo ito para naman po hindi ito kumunat. Pero if ever lang po na makunat na po yung inyong pusit, ang gagawin nyo na lang po, lutuin nyo na lang po ito ng dire-diretso ng 30 minutes. Tikman at i-adjust yung lasa, depende na po ito sa inyo. Kayo, ano pa pong luto sa pusit ang ginagawa nyo? Pritong isda ba yung ulam mo ngayon? Tara, gawin nating espesyal yan. Sa isang kawali, isasalansan lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Hindi na po kayo mahihirapan pa dahil detalyado na pong nakasulat lahat po ng ating mga ginamit na ingredients. Sa mantika naman po na inyong gagamitin, kung sakaling i-consume nyo naman po agad ito, kahit anong mantika po ay pwede nyong gamitin. Pero kung sakaling i-stock nyo pa po ito sa inyong fridge, much better po na ang gamitin yung mantika yung hindi po natutulog. May ibang version na po ako ng pagluluto nito na kung saan gumamit po ako ng pressure cooker dahil nga po marami po ang nag-message sa akin na hindi raw po available sa kanila ang pressure cooker. Heto na po at ginawan ko ng ibang version na kung saan mas pinadali pero still ang lasa hindi rin po pahuhuli. Over medium heat, lutuin po natin ito ng 45 minutes para po mahalo natin ito. Kalug-kalugin lang po natin yung ating pan para hindi naman po madurog yung isda. At heto na nga po yung ating piniritong isda na ginawa po nating napaka-espesyal. Ngayon po, Spanish style sardines na po yung ating piniritong isda. Buttered seafoods naman po yung ating gagawin ngayon dahil bukod po sa shrimp, gagamit po tayo rito ng crabs. Kaunting butter o margarine, then i-sear po natin yung ating shrimp hanggang maging kulay orange po ito. After nyan hahanguin, same rin po yung gagawin natin sa atin naman pong crabs. I-set aside lang po muna natin yung ating mga seafoods, then gagawin naman po natin yung ating pinaka-sauce. Same pan, magdagdag lang din po ulit tayo ng kaunting butter o margarine, then marami-raming bawang, gigisahing mabuti bago po tayo maglalagay ng tomato paste. Oyster sauce, kaunting asin at paminta lang po yung ating pampalasa. Maglalagay rin po tayo rito ng Sprite, then hahaluing mabuti, hayaang kumulo over medium heat bago po natin dito ibabalik yung ating na-sear na seafoods kanina. Ito pong ating sauce, bukod po sa ating mga seafoods, pwede rin po itong gamitin sa chicken, sa fish, kahit ano po, depende na po ito sa inyong preference. Kapag kumulo na po ng husto, tikman, i-adjust po yung lasa, depende na po ito sa inyo. Optional lang po, pwede kayo rito maglagay ng sili, dahon ng sibuyas o kahit anong gulay po na gusto nyo. Dagdagan nyo lang po yung inyong sinaing dahil siguradong mapapakanin po kayo talaga sa sarap nito. Pwede ka ba sa ganitong ulam? Ako po kasi wala po akong allergy dito pero hindi po talaga pwede dahil nga po hyperthyroidism patient po ako. Pero syempre para po sa pamilya natin, tara magluto po tayo ng seafood curry. Dito po, after ko po mahugasan lahat po ng mga seafoods, katulad po ng tahong, pinakuluan ko po muna ito hanggang sa tuluyan pong bumuka yung pinaka-shell. Naglagay po ako ng luya, wala pong kahit anong pampalasa. Yung ating crab, in-steam ko lang din po ito saglit dahil buhay pa nga po ito ng aking binili. Then ngayon, magigisa lang po tayo ng ating mga aromatics. Yung paglalagay po ng sili, optional na lang, depende na po ito sa inyo. Yung pusit, sinir ko lang po ng 1 minute over high heat, then hinango ko na po ito para mamaya po ilalagay ko na lang po ito once na malapit na pong maluto itong ating seafoods. Nang sa ganon, hindi po ito ma-overcook. Naglagay po tayo rito ng kakang gata, curry powder, kaunting asin at paminta. Depende na po ito sa inyong panlasa. Then imimix lang mabuti, pakukuluin lang po ng husto. Makikita nyo naman po na magpipink na po yung pinakahipon. Ibabalik na po natin yung atin pong na-sear kaninang pusit. Nagprito nga lang din po pala ako ng patatas at carrot nang sa ganon may dagdag na gulay itong ating ulam. Pakuluin pa po ulit, tikman yung lasa, i-adjust depende na po sa inyong preference at ready to eat na po itong ating seafood curry.
Tuwing ganito po yung niluluto kong ulam, sinisigurado ko pong nakapagsaing talaga ako ng marami dahil yung inyong pamilya pag-e-enjoy po talaga dito. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!